Handa namang humarap sa Independent Commission for Infrastructure ICI si House Majority Leader Sandro Marcos. Kasunod yan ng pagdawit sa kanya ni dating Congressman Zaldico sa budget insertions. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, una sa lahat, pinatatawag ba ng ICI ang presidential son? Jiggy, wala tayong impormasyon kung naipatawag na nga ba dati ng ICI itong si Congressman Sandro Marcos. Pero nakita naman natin ngayon na mismo si Congressman Sandro pa ang sumulat sa ICI para ipakita yung kanyang kahandaan at yung kanyang willingness na humarap dito sa ICI. Siya pa nga raw yung hingi ng schedule kung kailan siya dapat magpunta sa ICI. Handa raw siya makipagtulungan at sagutin yung mga katanungan ng komisyon. Sa isang pahayag, sinabi pa ni Congressman Sandro na walang sino man ang nakakaangat sa batas. Kaya handang-handa raw siyang humarap sa ICI dahil wala naman daw siyang tinatago. Pakinggan natin ang pahayag ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka. Ang komisyon naman ay bukas sa any information, especially here na merong pupunta, regardless of who that person is, will voluntarily appear and testify under oath, malaking bagay sa amin. We take note of his willingness on his willingness to appear voluntarily before the commission. And we will wait for the commission to eventually set the date. Jiggy, kung matatandaan nga natin ay binunyag dati ni dating Congressman Zaldico na ito raw si Congressman Sandro ay may budget insertion sa nagkakahalaga ng 50 billion pesos mula 2023 hanggang 2025. Pero itinanggi na yan ni Congressman Sandro, sinabi pa niyang pantasya lamang itong sinasabi ni dating Congressman Zaldico. Hindi rin daw ito revelasyon kundi destabilisasyon. Jiggy. At Gerard, kung matuloy ang pagharap ni Congressman Sandro sa ICI, ila-livestream ba kaya itong pagdinig na ito? Jiggy, nakita natin yung sulat ni Congressman Sandro. Wala naman siyang sinabi doon, wala siyang special request na dapat ito ay executive session. Pero sinabi naman ng ICI na kapag nag-request yung mga resource persons sila na magkaroon ng executive sessions, ay tinitingnan nila ito, pinag-aaralan nila ito, titingnan nila kung yung dahilan inaayon doon sa kanilang guidelines at hindi makaka-apekto doon sa investigasyon. Kung pasok naman ito sa kanilang guidelines, pinagbibigyan nila ito. Pero kung walang request, by default ay live-streamed yung hearing. Jiggy. At sino-sino mga personalidad na humarap sa ICI ngayong araw? Jiggy, ngayong araw, ang nagpunta sa ICI ay 2 mambabatas mula sa Quezon City. Si 5th District Representative PM Vargas at 6th District Representative Marivic Pilar. Pero pareho sila nag-request ng executive session at hindi na rin daw sila humarap sa media kanina. Pero yun nga, sinabi ng ICI kapag nagre-request kasi yung kanilang mga resource person ay pinagbibigyan nila ito kung valid naman yung dahilan. Kung matatandaan natin, itong 2 mambabatas na ito ay dawit nung sa sinasabi ni Curly Discaya sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing na sila raw ay tumanggap ng kickback mula dito sa flood control projects. Jiggy. Yan po ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.